Network Entertainment. Maglalakad ang mga tao dun sa Intramuros pero minsan hindi nila pinapansin yung historical markers. Di ba ang dami-dami nating historical markers sa Intramuros gawa ng National Historical Commission of the Philippines, NHCP. So, ang dami-dami doon at nandun lahat ng mga pinaka-importanting impormasyon nung panahon ng Espanyol tsaka panahon ng Republika. As in, papunta na tayo doon sa ano nang nangyari after ng Bagong Bayan, ganyan. So, yun, importante yung mga impormasyon na yun. Pero madalas, dahil nga text lang siya, hindi masyadong pinapansin ng mga tao. Parang, ay okay, Manila Cathedral ito, pero anong meron doon? Welcome to Behind the Science podcast. New episode every Thursday at 7 p.m. Magandang araw mga kapwa-siyentista at welcome sa isa na namang episode ng Behind the Science podcast. Ako si Paul Flores, ang inyong host, and our guest is currently an assistant professor of the College of Information Systems, Science and Engineering at Ritsumeikan University in Osaka, Japan. He finished his Bachelor of Science in Computer Science, minor in Literature in Filipino from Ateneo de Manila University in 2013 and taught in his department from 2014 to 2016. He continued his graduate studies at Nara Institute of Science and Technology where he received his Master of Engineering degree in 2018 and Doctor of Engineering in 2022. For a decade now, he specialized in performance and perception effects of mixed, augmented, and virtual reality for education and training purposes. Aside from research, he enjoys visiting museums and gardens and he writes poetry as well. So without further ado, let's all welcome Dr. Nico Reginio Caluya. So, magandang araw sa inyong lahat. Konnichiwa. So welcome sa podcast, Sir Nico. So ang topic natin ngayon, very interesting to, no? First time ito sa podcast na pag-uusapan natin ay related sa history and also gaming. Yes. So ang topic natin specifically ay tungkol ito sa pagtuturo ng history ng Intramuros gamit ang augmented reality. Yes. So siguro before we go deeper dun sa topic na yon, the usual, mas kilalanin muna natin si Sir Nico as well as yung naging journey niya as a scientist. So first question ko pala dito, sir, ano yung pinagkaiba ng augmented reality sa virtual reality? Laging tinatanong yan kasi parang every time parang pag nakasuot ka ng headset, yung ginagamit for AR or VR, yun yung short term nila, AR or VR. Paano mo masasabing AR or VR siya? So, una, itong mga technologies na to, ang tawag sa kanya ay mixed reality. So nasa isang spectrum siya. So, sa isang spectrum meron dalawang dulo. So, one end is real world. So, kung ano yung nakikita natin ngayon, walang halong filter, walang additional na overlay. Tapos, doon sa kabilang side, so, nandun yung virtuality. So, nandun yung lahat ng bagay na ginagawa natin para ma-immerse yung mga tao. So, ibig sabihin, kung nakakita ka ng ibang mundo na hindi tulad ng realidad natin ngayon, yon virtual reality yon. So, yun yung VR na tinutukoy natin. Tapos, dahil nagre-research na ako dati, tungkol sa AR. So, malalaman mo na papunta na tayo dun sa augmented reality kapag pakonti-konti meron ka na nakikitang view ng real world. So, ibig sabihin, kung meron ka mga hologram na nakikita dun sa headset mo, pero kita mo pa rin yung kwarto, kung nakita mo pa rin yung environment, yun, augmented reality, yun. So, syempre, mas nakafocus ako dati dun sa mga headset. Pero, etong tulad nitong paper na pag-uusapan natin today, minsan, pwede siyang mangyari sa isang smartphone. So, meron tinatawag na mobile augmented reality. So, pwedeng makita mo yung hologram at saka yung view ng real world sa isang screen. So, kung makikita mo Parang siya, Pokemon Go. Parang Pokemon Go. Pero, yan, okay. isa pang debate yan kung dati,
sinasabi sa akin, hindi naman daw talaga augmented reality ang Pokemon Go. Kasi tama naman, makikita mo talaga yung real world at nakikita mo yung Pokemon bilang virtual object. So yun yung dalawang requirement, di ba? Pero ang problema ay, kapag lumayo ka dun sa Pokemon, hindi lumiliit yung Pokemon. So, Okay. ganun yung definition ng mga very pure pagdating sa definition ng AR. Parang gusto nila na kung meron ka talagang hologram or virtual object na nag-i-interact sa totoong mundo, sa tunay na buhay, dapat gumagalaw din yung mga bagay na nandun according sa physical properties nila. So, ibig sabihin, kung malaki talaga si Pikachu, edi dapat malaki siya kahit saan mo tignan. Pero pag lumayo ka, dapat liliit pa rin siya kahit Liliit paano. din siya. Interesting. So, So, ganun. yung So, pagkahilig yun niyo yung po dito VR and sa AR. ano? Ay, Hmm? yung pagkahilig niyo po dito sa AR and VR, yung computer science, paano ito nagsimula? Bakit computer science yung ginawa niyo na kurso? Importanteng tanong yan lagi kasi parang iniisip ng mga tao dati. Laging sinasabi ng mga magulang ng henerasyon ay ka-computer mo yan. So pero talagang nagsimula Mahilig sa talaga games. yes, nagsimula talaga siya lahat sa Game Boy ng kapitbahay. At saka nung mga 3 or 4 years old ako, meron akong maliit na laptop. Pero hindi siya yung professional na laptop. As in, toy laptop siya na gawa ng VTech. Ganyan. So, may meron parang laruan na kung saan pwede ka maglaro ng mga iba't ibang bagay, yung mga usual na addition, subtraction, fill in the blank, spell this, ganyan. So ako naman, parang wow, gumagalaw yung mga bagay-bagay na intindihan ko, pero mga lang siya, pixel lang siya, mga maliliit na mga tuldok, ganun. So, parang ako, maganda sigurong gumawa ng mga ganung bagay. At saka, nahiligan na talaga ako mag-computer dati pa. As in, mga oras pa lang ng Windows 98. Panahon pa ng Windows 98. Yan, lagi ako Pacman pa, no? lagi ako naka Microsoft Paint, ganyan. Tapos lagi akong gumagawa ng kung ano-anong document sa Microsoft Word. Yun. So tapos syempre pagkatapos nun, nagsimula na yung lahat ng mga bagay na konektado sa paglalaro. So mula Minesweeper, 3D Pinball ng Windows XP hanggang sa nakatry na tayo ng mga bagay tulad ng Red Alert, Counter-Strike, ganyan. Tapos dati nakapag-Ragnarok pa ako. Ayan, yung nung internet era. Pero yung pinaka-importante and siguro napaka-konektado dito sa episode na ngayon, yung Civilization. So Civilization yung isang game na lagi kong sinasabi na pinaka-paborito kong game kasi ikaw yung magiging manager, ikaw yung magiging world leader nung sibilisasyon mo. Tapos Ito ba yung parang may empire ka, tapos nagsiset ka ng tax nung nung empire mo, parang ganun? hindi lang siya basta taxes. Kasama din doon yung territory, diplomacy, trade, ganyan. So ikaw ang bahala kung paano mo papalawakin ang sarili mong sibilisasyon. So ang pinaka-importante sa akin doon, hindi lang yung mismong mechanics ng game, pero dahil marami akong nakilalang world leader dahil doon. Na parang nababasa ko lang kasi siya sa libro. Parang nasa history books lang siya. Okay, wow. Ito pala si Alexander the Great, ito pala si Abraham Lincoln. Ganon. Tapos parang pag nandun na tayo sa point na ikaw mismo yun, parang feeling mo, okay. So ganito ang style ng paglalaro na meron kang historical reference. Parang gagamitin mo yung strengths nila historically, kung paano ba sila mag-manage ng mga bagay, kasi kasama yun sa strategy nung mismong laro. Kasi pwede ka namang
manalo dahil sa military or manalo dahil sa science or manalo dahil sa economics, 'di ba? Para or culture. Yun yung mga yun yung mga main victory conditions ng game na yun. So ako, dahil sa pagko-computer at kaka-computer ko, yan, dito na tayo napadpad. So nandito tayo sa academia gumagamit ng mga computer games at mga technologies na tulad ng AR, VR para matuto. Sa batch nyo ba, sir, masasabi mo ba na madaming kumuha ng computer science dahil ayun din, marami ding mahilig mag-computer games? Oo naman. Hindi, ang naaalala ko nung high school so naaalala ko dati, syempre importante yung mga tanong na ganyan nung siguro 2007, 2008. Tas puro mga job fair, career fair, pero meron din mga college fairs. So parang sang college ka pupunta. Tapos isa sa mga pinakakilala dati na course, nursing. As in yun yung pinaka popular dati. Pero nung panahon ko, especially galing ako sa isang science high school. Hello, Muntinlupa Science High School. Yun, ang inisip ko, mag-ECE kaya ako, Electronics and Communications Engineering. So, tinanay ko, pero inisip ko rin, bakit hindi ako bumalik dun sa mga naging karanasan ko na dati na gusto ko maglaro, gusto ko mag-computer, gusto kong tumingin ng mga bagay-bagay sa display. So, ilan sa mga choices ko sa college, computer science din. So yun. So nung napadpad ako sa Ateneo at nag-asset, sabi ko, wow, ang ganda. Tapos honors program yung computer science. So sana makapasok ako kasi medyo mahirap pumasok doon ng walang masyadong investment kumbaga. Pero trinay ko pa rin and apparently marami rin pala talagang nagko-computer science kasi nga nung panahon din na yun nag-boom na rin ang karamihan sa mga international companies na software. Pumunta sila dito, di ba? So, nagsimula doon yung panahon ng Accenture, panahon ng Nokia. May nagkaroon pa ng time na, yun nga, nagkaroon ng Ayala Techno Hub. Yun yung panahon na yun. So, nung 4 years na nasa college ako, sabi ko, wow, okay naman pala din na nag-computer science ako kasi hinahanap din ng mga tao yung parang mga iba't ibang ways para maging modern yung mga discipline nila. So madalas, lagi may computer science component na ngayon ng mga bagay. So nabanggit mo thank you sa pagbanggit na nag-minor din ako ng Filipino literature. So, yun yung parang... Doon ako curious paano nangyari yan. Parang nung panahon na yun kasi, syempre, mahilig din akong tumula. So, nung tumutula ako, sabi ko, okay kaya na Esophagus. Hindi. Hindi, yun. Spoken word yun. Pero yung sinalihan ko ng organization nung nasa Ateneo ako, Heights. Tapos sila, every semester may bagong folio. Tapos maraming nagko-contribute ng mga tula. As in parang written poetry talaga siya. At saka syempre meron din fiction, ganyan-ganyan. Pero paglaon, parang syempre naging interesado na ako. Hindi lang dun sa computer science na major ko, kundi ano kayang okay na minor program. So sabi ko, di Filipino literature. Syempre, ang laki ng impluwensya nung org life na yun pagdating sa Filipino lit. Anyway, pagkatapos ko ng college, sabi ko, ang daming disciplines na kailangan ng tinatawag nating interdisciplinarity. So parang gusto nila na history and computer science. O kaya, for example, computational biology. Ganyan. Na parang laging merong discipline na in some way kailangan kumonekta sa computer science kahit paano para
para magkaroon ng panibagong perspective sa mga bagay-bagay. So, yun yung importante. And in Filipino, syempre, sa mga naging guru ko sa kagawaran ng Filipino, hello, ang naging direction na rin ng ilan sa mga proyekto nila ay digital humanities. So paano natin masusuri ang parang halimbawa Noli at saka Elfili. So paano anong magagawa ng computer science dun sa mismong teksto na yun? Meron ba tayong masasabi tungkol sa mga ginamit na salita doon? Tsaka gano'n sila kadalas ginamit? Yun. May mga ganong klase ng papel na parang, wow, okay, importante naman talaga na meron kang background in programming pagdating sa mga disciplines or mga fields na parang hindi mo maakala na may connection din pala. O ganun. From college po, di ba, nagtrabaho kayo for a short time dyan sa Ateneo. Yes. Paano naman kayo napadpad sa Japan for graduate school? Importanteng tanong din niya kasi lagi tayong tumitingin sa crossroads. So, yun yung end ng high school. So, pagdating ng college, 2013, sabi ko, dahil meron na akong computer science na degree, tapos ang specialization ko interactive multimedia. So, sabi ko, pwede naman siguro ako mag-game company, So, yun na yung una kong plano. Pero pagdating ng January-February, nagkaroon ng open call for an internship. Tapos ang internship sa Japan. So, ang pangalan ng university ay Nara Institute of Science and Technology. So, yun yung naging way ko para, okay, apply natin, baka okay lang naman. As in, 1 month siya, fully paid, ganyan. Tapos, pwede naman ako na bumalik na ulit sa pagtatrabaho after nung internship na yun. So, nag-apply ako and nakapasok ako. So, nung nakarating na ako dito, nandito tayo ngayon sa Japan, hello. Nakarating na ako dito, sabi ko, wow, ang ganda pala ng trato ng mga Hapon sa researchers kasi parang nandun ako, nagawa ko yung kailangan kong gawin doon, tapos lahat ng mga device na kailangan ko nung panahon na yun, meron akong iPad, tapos parang meron din akong Mac Air sa station ko, MacBook Air. Tapos sabi ko, wow, kung sa Pilipinas to, medyo mahihirapan pa tayo pagdating sa procurement ng mga bagay-bagay. So yun, so napadpad ako doon, tapos sobrang thankful ako doon sa opportunity kasi pagdating ng dulo nung internship, sabi ko, okay, baka nga pwede akong maging master student ng lab na to. So galing ako sa Interactive Media Design Lab ni Professor Hirokazu Kato. Tapos sabi ko sa kanya, pwede po ba akong mag-masters? Tapos sabi niya sa akin, maghanap ka muna ng scholarship. So yun, kasi yun yung importante. Parang okay na mag-try ka, pero kailangan mo makahanap ng scholarship para maging okay yung living conditions ko habang nagma-masters ako or PhD. So yun. So umuwi ako noon, sabi ko, May, sige mag-apply tayo lagi. So nag-a-apply ako lagi for mixed scholarship. So during the time na nagtatrabaho ako, sabi ko, okay, gusto kong balikan yun. So, nung May until May 2013 hanggang siguro hindi nga May July hanggang May 2014 nagtrabaho ko bilang game developer, junior game developer sa isang company sa BGC. So, pero sabi ko, medyo nahirapan ako kasi parang masyado akong nasilaw. Hindi man nasilaw, pero parang masyado akong na-entice doon sa idea na pwede pala akong mag-research ng ganun, ng interactive multimedia, 'di ba? Para na very creative ang dating kasi yun nga, sarili mong idea yun.
So hindi tulad nung parang nung nagtatrabaho ko dun sa game company na parang hindi ko siya creative output, mas connected ako sa quality assurance ng mga bagay-bagay. Yan. So sabi ko, okay, babay muna tayo dito sa game programming career at mag-try tayo magturo muna. So nagturo ako sa Ateneo. So from 2014 to 2016, doon nag-shape lahat ng mga bagay na connected doon sa historical games, tsaka augmented reality and virtual reality based projects ko. Kasi doon sa panahon na yon, syempre meron akong ginagawang research projects habang nag-apply ng scholarship. So yun, at doon sa 2014 to 2016, yung 2015, doon nagsimula yung IGPAW. Ayun, so speaking of IGPAW, ayun, yun na yung segue natin papunta sa main topic natin. So ang title pala nung research paper na pinublish ni Sir Nico ay IGPAW, Intramuros, Design of an Augmented Reality Game for Philippine History. So, Yes. sir, first question palagi sa segment na to, can you explain your paper in one sentence? Tungkol saan po ba ito? In one sentence. I mean, sabi ko, wow, ang hirap nun. Pero at the same time, nasa title na rin naman siya. So, papaano ka gagawa o magde-design ng isang game na ang gumagamit ng augmented reality para matuto ka ng mga bagay tungkol sa kasaysayan ng old walled city ng Intramuros sa Maynila. So, ganun klaseng tanong ang gusto nating alamin sa paper na yan. At yun yung one sentence. Yun yung tanong. Yung O gusto ba natin ng may sagot? meaning po ba yun? Ay, May- okay na po IGPAW? yan. Apo, yung IGPAW, anong meaning niya? Ang IGPAW, ang ibig sabihin nun ay to jump over, to leap. So, yun yung ibig sabihin niya. So, shout out po kay award-winning author Edgar Calabia Samar. So, siya yung Jano Silang author. So, siya nagsimula nun nung IGPAW kasi syempre ang metaphor ay ang Intramuros ay syudad na may pader. Inside the walls, intramuros. Right? So ibig sabihin kung gusto mo ng mga bagay na beyond the wall, kailangan mo siyang i-leap. Right? So yun, kailangan mong igpawin. Yun, Tagalog. Filipino Tagalog word yun or other Filipino word language? yun. Yes. Okay. Tagalog Ngayon siya. ko lang siya narinig nung doon sa paper mo. So, Pero bagong siya, vocabulary. medyo matandain na yung mismong yung mismong salita. Kasi ngayon parang mga na tayo, lundag, minsan nga leap, ganyan. So yun, so IGPAW Intramuros. Actually, hindi ko lang alam kung si Sir Ega yun. Kasama rin kasi namin sa project na yun si Ma'am Christine Belen, ang children's storybook writer. So sila yung tandem, sila yung consultants namin pagdating sa Filipino, pagdating sa mga bagay na konektado sa yun nga, hindi lang basta sa history pero sa Philippine literature in general. So yan. Yun, doon sa kanila nanggaling yung IGPAW. Ano po yung mechanics nung game? Can you share po yung paano nilalaro yung game na to? Okay. So 2015 yun, no? So syempre, pa tayo mobile phones ang main way natin ng pag-experience ng AR. So ibig sabihin, pupunta ka mismo sa Intramuros. So kailangan nandun ka. So ibig sabihin GPS locked ang aming app, ang aming game. So ang mangyayari pag nandun ka na, tapos binuksan mo yung game, pwede kang magsimula sa kahit ano dun sa 3 zones na binanggit namin dun. So may 3 areas yung game dun sa mismong city. So kung saan ka man mapadpad, pwede ka magsimula kahit saan. Pero kailangan mo matapos yung isang buong zone bago ka makarating dun sa kabilang zone. Tapos bago ka makarating dun sa kabilang zone. Pero ang pagkakagawa namin dun sa game ay kahit saan ka magsimula,
ang importante, mabuo mo yon. So, kahit saan ka matapos, okay, so, or magsimula or matapos, pwede mo makuha yung huling part. Yung huling part, yung kailangan mo ma-solve din. So, basically, ang game ay may mga bagay na nawawala sa Intramuros. So, kailangan mong ibalik yung mga bagay. Kunyari, mga diksyonaryo, meron ngang baril, meron ding, ano nga ba, meron kang makikilala mga supernatural na mga characters, at saka meron din mga historical figures na nandun. At lahat sila in some way ay connected sa Intramuros. Okay, kasi ang gusto namin mangyari ay maglalakad ng mga tao dun sa Intramuros, pero minsan hindi nila pinapansin yung historical markers. 'Di ba? Ang dami-dami nating historical markers sa Intramuros gawa ng National Historical Commission of the Philippines, NHCP. So, ang dami-dami doon at nandun lahat ng mga pinaka-importanting impormasyon nung panahon ng Espanyol tsaka panahon ng Republika. As in, papunta na tayo dun sa ano nang nangyari after ng Bagong Bayan, ganyan. So, yun, importante yung mga impormasyon na yun. Pero, madalas, dahil nga text lang siya, hindi masyadong pinapansin ng mga tao. Parang, ay, okay, Manila Cathedral ito, pero anong meron doon? Diba? So, meron din part na nandun si Young Jose Rizal. Tapos nandun din yung statwa ni Haring Felipe. So King Philip II yung kung saan nanggaling yung pangalan ng Pilipinas. So mga ganong bagay na parang tipong paano natin magagamit yung historical facts na naka-text at gagawin natin siyang hologram. So yun. So ibig sabihin, pag kunyari nabasa mo siya tapos ginagamit mo yung game, okay, meron impormasyon dito na masasolve mo lang kapag mababasa mo yung text. Tapos, ang magandang part din ay, nung panahon din na yun, syempre, nagmamature pa lang yung level ng AR na meron tayo ngayon. 'Di ba? So, nung dati, ang ginagawa ng mga tao, pagdating sa AR, para siyang QR code. So, kunyari, itong picture na to, 'di ba? Nakita mo itong picture na to. Tapos, ang gagawin ng mga tao, isa-scan nila yung picture. Tapos, kapag na-scan nila yung picture at yung picture ay tumama dun sa database na nasa game, lalabas yung mga characters. So, ang nangyari ay, pinicture namin lahat ng posibleng historical markers na magagamit namin para dun sa game. Tapos, yun yung magiging basis. So, yun yung basically core nung game na yun. And at the end, parang gusto malaman ng characters na nandun kung sino yung nagdi-disturb sa force na nasa loob ng game na yun. Kasi nga, nawawala yung mga bagay. Parang nami-misplace. Hindi nila alam kung kanino to, ganun. So parang may mga missions na kailangan mong tapusin for each. So yun yung main mechanics nun. Ay, hindi ko na lang isuspoil kung anong meron. Pero kailangan nga ng bagong update kasi nga syempre 10 taon na, more than 10 years na since pinublish namin yung Igpao Intramuros as a mobile game. So mada-download na yun sa App Store? Dati. So wala pa siyang new patch kasi nga parang syempre kung kailangan namin siyang gawing consistent, dapat lagi kami may update. Parang dapat mag-support siya sa mga bagong device. So yun. So pwede namang okay naman, parang ini-note ko 'yan. Parang kung may chance kami na i-revive siya, nandito naman lahat ng files. So yun, pwede natin i-try. Gano'ng katagal yung game? Ayun, isa pa yan. Importanteng tanong yan. Dahil nga design paper yung ginawa namin, nagkaroon din kami ng usability study. Actually, merong follow-up yung paper na pinag-uusapan natin ngayon. 2016, ginawa namin as part of the project, pumunta ulit kami sa Intramuros after namin matapos yung game mismo. Tapos,
nagbitbit kami ng mga ng mga tao. As in parang gusto mo mag-try maglaro ng Igpao Intramuros. Ayun. Inaabot kami ng mga 1 oras para matapos yung buong thing. Pero problema nung panahon na yon, napakainit nun. So ang isa sa mga disadvantage din ng AR minsan ay kung wala kang flashlight, mahirap iscan yung mga ganitong bagay pag gabi, di ba? So medyo nakakatakot din na isipin kung maglalaro ka ng smartphone sa gabi sa loob ng Intramuros. So medyo nakakatakot horror-wise ganyan. Tsaka medyo na rin kasi, parang nung panahon din na yon, parang hindi pa ganun ka Parang modern. ibang reality na yung makikita mo dun sa gabi, no? Yes, alternate na siya. Pupunta na tayo sa ibang dimension. Pero yun, importante yun, parang 33 degrees sa labas. Tapos yung mga phones na gamit namin, parang after 30 minutes, bigla ka agad siyang iinit talaga siya kaagad kasi nga nagpo-process yung mga bagay dun sa game. And hindi pa ganun kauso dati yung power bank. Wala pa tayong mga mobile battery dati na parang kaya. Mahal-mahal pa kung meron. Yes, kung meron napakamahal tapos sobrang ikli lang ng time. Kaya ready kami nung panahon nakapayong kami tapos minsan naghahanap kami ng saksakan. Kailangan namin ng permission galing sa Intramuros Administration. So, shoutout ulit kay Attorney Marco. Salamat sa pagtulong sa amin with everything else. Kasi, syempre, kahina-hinala na meron kang isang grupo ng mga tao na biglang, bakit meron mga tao na tumitingin sa mga historical markers tapos may smartphone? 'Di ba? Kahit sabihin natin daytime pa siya ginawa. So, yun. Parang inabot kami ng ganong katagal kasi nga, medyo kung kailangan mo talaga ma-immerse sa game at matapos mo yung buo, ayun, para ka namasyal. Para ka namasyal, pero kasi kailangan mo siyang lakarin. Yun yung importante part. Parang gusto rin namin na dahil augmented reality game siya na konektado sa interactions with the real world. So, kailangan mo siyang i-experience as an outdoor game din. As in parang yung mga historical markers naman namin, wala naman siya mismo sa loob ng mga mga kwarto. Talagang nasa labas siya, 'di ba? Naka-plaster sa labas para madali mo makita. So ganun yung approach namin dun sa mga bagay na yun. Paano po nagsimula yung project na to na yung interest sa paggawa ng game sa Intramuros at bakit Intramuros? Siguro nagsimula yun. Actually, hindi ko naman talaga main idea siya. So, part lang talaga ako ng development team na tatlo lang kami noon na development team. Pero, kung tatanungin mo kung ano yung origin story nung buong project, isa lang ang tao dyan, si Professor Maria Mercedes Rodrigo. Si Ma'am Didith ay head ng Ateneo Laboratory for the Learning Sciences ng Ateneo. Tapos, sabi niya, okay, 2014, kakatapos ko lang ng internship sa Japan, sa NARA. Sabi niya, gagawa ko ng project about AR-based game para sa Philippine history. Hindi pa set dati kung saan. Basta yun yung magiging main point. Tapos, sinabit niya yung project na yun to CHED. So, naging CHED project siya. So, napakalaking undertaking kasi hindi lang kami yung involved. So, hindi lang yung computer science department yung involved. 'Di ba nga kanina, may mga consultants kami for Filipino. Nag-reach out din kami sa history department ng Ateneo. Yan, sina Doc Ambeth Ocampo. Tsaka meron din kaming mga kakilala na mga alumni ng department namin na nag-graphic design, tsaka mga nagko-code. So, yun nga, parang part ako ng research team. Hindi lang basta research, pero development na mismo ng game. So, isa doon si Sir Eric Vidal. So, Dr. Eric Vidal ay
Siya na ngayon yung head ng Virtual Augmented and Mixed Reality Lab ng Ateneo. So bago lang siya after ko matapos yung project, tapos nandito na ako, nagpe-PhD na ako. Siya si Jason T. Si Jason ay nagtatrabaho na dito sa Japan. So kaming tatlo, yun yung goal namin na kausapin tong lahat ng ito. Yun, yung mga historical consultants, mga Filipino consultants. Meron din kaming game designer mismo, as in yung naging teacher ko din for game design, si Sir David D. Tapos pinag-usapan namin paano matatranslate itong part na to para maging game design element. So yun, Ay, yan pala sir, ika-cut off kita dyan kasi dyan ako curious, like paano ba sinisimulan yung paggawa ng game, di ba? Ayun, nag-decide kayo na gagawa ng game, what happens next after that sa meeting room, like mag-assemble ng team, how do you collect kung ano yung ilalagay niyo dun sa game and all of that? Yun, medyo mahalaga yung role ni Ma'am Didith noon kasi nga siya syempre yung supervisor namin at siya yung nagsi-spearhead ng mismong project. So syempre siya yung hanap tayo ng time para makapag-meet lahat. As in talagang parang full on, like isang buong table ng lahat ng mga group members nandun. Tapos ang pinag-uusapan namin parang anong klaseng game siya? Una, anong klaseng game siya? Tapos pangalawa, kung magiging educational game siya, ano yung magiging educational objectives niya? Tapos pangatlo ay paano siya i-display or i-render sa mga users. So syempre, nung panahon na yun, hindi pa masyadong kilala yung mga AR headsets. So hindi pa siya pwedeng wearable. Tsaka mas maganda siguro na ma-deploy siya sa mga smartphone kasi nga kung gusto namin na mas malaking reach, dapat mobile siya. So yun yung mga design choices na kailangan naming sabihin. Pero yung mismong game, nagsimula siya sa para siyang adventure game pero choose your own adventure. Kaya sabi ko nung una, parang kailangan kahit saan ka pumunta sa Intramuros, pwede ka magsimula. So para hindi maging daunting, hindi masyadong nakakapagod yung task na parang kailangan magsimula sa Manila Cathedral lagi. 'Di ba? So pwedeng dapat kahit saan. So ibig sabihin nung ginagawa na namin 'yun, gagawa dapat kami ng module. So may module para dito sa area lang na to, may module para sa area na to, tsaka may module para sa area na 'yon. So yun yung naging design choice pagdating sa paano namin siya i-segment. Kasi nga malaki rin naman ang Intramuros. Tsaka napakaraming historical markers. So paano natin matatakel yung buong syudad, yung buong walled city. At pangalawa, anong klaseng Philippine history nga ba ang pinag-uusapan natin doon? Yun importante din yun kasi nga sisimulan ba natin na tipong dapat lahat sila tao? So 'di ba parang merong ganong klase ng history na kailangan parang nangyari talaga siya. As in right then and there. Pero ang problema noon, kapag ganun lang siya, para lang kaming nagvi-visualize ng ng mga tao. Yun na sila. Yun na yun. So pero kasama din sa pagkukwento ng kung ano ang Intramuros, ano yung mga lore na nandun, 'di ba? So importante rin sa amin na ang tanong ay dahil nakasituate siya sa Maynila, 'di ba? Paano na lang yung Philippine history na wala dun sa walled city na yun? So importante rin sa amin na malaman kung meron bang mga historical figures or importanteng concepts na nag-exist dati outside of Manila. So kunyari, kung titignan mo yung mismong paper, makita mo yung screen, okay? Nagsimula yung ganong klase ng conversation dahil dun sa character na ang tawag ay Daligmata. So malaki yung mata niya. Yan. So siya, supernatural creature siya. So part din kasi yun ng history natin na parang ito yung tradisyon na
na merong mga kathang tao or mga kathang halimaw o mga creatures na kagilagilalas na nilalang na syempre part na rin siya ng oral tradition natin at oral history natin. So yun, importante yung mga ganung bagay. So kung makikita mo rin dun sa mismong game, meron ding kaming paring pugot ang ulo, ganon. Diba? Parang paano nangyari yung ganung klase ng folk tale na parang 'di ba Catholic yun, 'di ba, pare, pero pugot yung ulo tas supernatural. So very Filipino, 'di ba? So mga ganung bagay na syempre pag meron kang ganon against actual historical figures, at least meron kang resemblance na okay, maraming faces yung Philippine history dahil lang dun sa mismong game na yun. Tsaka at the same time, mahirap ding makahanap ng, isa pa sa pinaka-importanting design choice ay saan kami hahanap ng mga references pagdating sa images. 'Di ba? Parang anong itsura ni Jose Rizal nung 7 years old siya. 'Di ba? Meron lang kaming isang picture. Hindi ko alam kung picture or painting siya. Picture lang ni Jose Rizal na naka-uniform. 'Yon, mga ganun. Tapos kunyari si Douglas MacArthur, madali lang. 'Di ba? Kasi maghahanap ka lang ng picture ni Douglas MacArthur, tas yun na yun. Importante siya sa Intramuros, 'di ba? Pero meron din mga tipong anong itsura ng isang police nung hindi yung Guardia Civil na nakikita natin naglalakad sa loob ng Intramuros, pero yung anong itsura ng police noong 1900s. Kasi doon na-establish yung Philippine Constabulary. Mga ganun bagay na tipong kailangan mo ng historical research pero at the same time meron ka ring dapat suspension of disbelief. Kasi nga hologram siya eh. And at the same time, hindi rin naman yun yung mismong sinabi nila. 'Di ba? Parang wala naman talagang in the reality of it. Wala naman talagang mga nawala na as it happened in the game. Pero syempre, importante na yun yung maging mechanics ng game kasi nga gusto natin ng merong hidden, hindi man agenda pero hidden educational content. 'Di ba? Parang gusto natin matuto sila. So ayan, okay. Gawan natin ng story yung history. So yun yung importanteng part. And yung mga details na ganun, nangyayari yun sa mga meetings. Like every week, kami nagne-negotiate na sasama ba natin tong character na to? Kailangan ba natin ng what is Intramuros before 1800s, ganyan? What is Intramuros now, ganyan? Kasi syempre ang naalala ko na isa sa mga pinaka-modern na nandun, si Pope John Paul II. Yan. Naalala ko merong kaming historical narrative tungkol sa kanya kasi konektado siya dun sa Manila Cathedral. Yun. So, yan. Meron kaming mga archbishop, ganyan. Pero, di ba, may mga ganung bagay na parang i-compromise ko ba na hindi sila same timeline? Na parang paano sila mag-uusap, ganun. Di ba? So, yung mga ganyang mga meetings, naalala ko pa talaga, parang medyo madugo kasi syempre, so paano natin siya i-design? Tapos, ipapamodel pa natin yan. So, shout out ulit sa mga Ateneo de Naga University na mga estudyante na hinire namin nung panahon na yun. Headed by Pat Moler. Kaya, so yan, hello. Sila, parang gusto namin na, eto yung itsura. Tapos please pakigawan ng 3D model. Ganyan. Kasi syempre kami, ang ginagawa namin, magde-develop kami nung game pagdating sa interactions. Parang mahawakan ba namin yung mga bagay? Pero medyo mahirap siya kasi may hawak kang phone, di ba? So lahat ng interactions mangyayari lang siya sa screen. Sa phone lang. Ayun, mga ganon.
So, Pagka at saka nagawa ano nyo siya, na po yung hmm? nagawa nyo na po yung game, like paano nyo malalaman na good enough na to for testing, like magpa-alpha or beta test kayo? Alpha or beta testing. Ayan, naalala ko pa talaga to kasi syempre may deadline kasi nga chat project siya. So kaya mauubos yung budget after a certain time. So syempre yun yung main motivation na may deadline. Pwede naman kasi gumawa kami ng game tapos di siya matapos. Pero buti na lang meron deadline. Pero at the same time, syempre every time na meron kami ipapagawang bago, kailangan namin siya i-test on its own. So naalala ko rin yung mga panahon na yon na nagde-develop kami ni Sir Eric. Tapos pinag-uusapan namin, so kailangan ba ng system para kunyari nabigay kunyari meron akong 3 bagay at meron 3 tao. Di ba? May 3 bagay at may 3 tao, dapat ibigay ko yung bagay A kay tao A, ilagay ko yung bagay B kay tao B, ganyan. So paano mangyayari yun in code? 'Di ba? Parang iniisip namin paano magagawa yung system na okay, na-accomplish na nung player na to yung mga kailangan gawin para mag-move on to the next. So ang daming araw na inisip namin, okay, siguro gagamitan namin ng CSV file ng spreadsheet. Parang okay, na meet na ba tong condition na to? Ano mangyayari pag mali yung order? Ayun. So si Sir Eric, yon, siya ang naging main person pagdating sa mga ganong bagay na parang okay. Ganito yung logic, tas ganito yung magiging itsura niya pag ginawa sa game. So minsan kami mismo bago pa namin siya gawing usability study noong 2015. Kami mismo yung nagtatry. Parang okay, tama ba? And minsan hindi lang din basta doon sa game logic yung importante. Importante rin sa amin na parang pag lumabas ba yung character, mukha ba siyang kapanipaniwala? Kasi may importanteng segment din yun na parang is it realistic enough? Parang syempre nasa smartphone ka pero minsan ayaw mo naman siguro ng parang mukhang Minecraft, di ba? Parang ganon. Mga tipong kung historical figure siya, dapat may resemblance siya dun sa tao. So on my side bilang importante sa akin na maganda itsura ng computer graphics. Ang kausap ko, yung mga nagmo-model, yung mga nag-animate na parang okay, kailangan lang ng mga ganitong galaw. Kailangan kapanipaniwala na pwede sila maglakad o kaya mag hi hello man lang. Kasi aside from the 3D model, meron dialogue, 'di ba? O isa pa 'yon, 'di ba? Negotiation din kung paano lalabas yung dialogue kasi kung kung parang adventure-based game siya, syempre mag-iiba yung dialogue kapag iba yung ginawa mong action. So kailangan naka-map out 'yon. Kailangan namin malaman kung nasa dead end na yung isang player. Kailangan namin siya pabalikin doon sa main objective. Ganyan. So paano siya ma-render as text? Di ba? Parang okay ba yung ganitong klase ng dialogue? Tapos at the same time, inisip din namin parang English, Filipino. So anong klaseng audience yung ini-envision namin maging players ng game. So in some way naman parang dahil nga meron kaming Filipino consultant, pwede rin madali lang din naman yung part na magta-translate ka to English ganyan. So yun. So ang dulo naging English yung mismong dialogues ng game para maka-cater din kami like non-local o kaya kahit nga non-Manila. 'Di ba? Parang ang hirap din naman siguro kung kunyari Bisaya tapos mag-intramuros game ka pero Tagalog yung mismong game. Pero nagawa niyo ba sir na may translation like iba-ibang language option or at that time wala pa siya? Syempre at that time hindi kami nag-auto translate So anong nangyari parang ang simula nung script dati Filipino kasi nga Filipino yung mga story writers namin. Pero as the time went by, naging English yung naging final language ng mismong game.
Pero dati, yung sa loob-loob ko lang, ako na lang to, personal ko na lang na preference. Sana merong switching. Pwede sana siya mag-Filipino to English. Para fun, 'di ba? Tapos para meron din akong masabi na okay, pwede tong gamitin ng mga tao na hindi sanay sa English. Ganyan. May Filipino version. And siguro just to emphasize lang din sir, hindi naman ito goal na palitan yung history No. classes. Yeah, hindi naman kasi yun nga isang point din kasi na kailangan ding ma-realize ng mga tao pagdating sa dulo ng game na hindi siya replacement sa historical accounts. Kaya nga ginawa namin ng paraan na aside from the historical figures themselves, meron talagang suspension of disbelief. Yun yung tinatawag nila na gano'n, na parang dahil may certain parts na fictionalized, 'di ba? Syempre hindi mo siya ite-take as whole fact. Pero ang main motivation ng mismong existence ng mga objects at saka characters na nandun sa game ay dahil dun sa mga markers. Yun yung pinaghalawan namin. Yun yung historical reference na kung paano sila na-include dun sa mismong game. Yun. Pero hindi ko masasabi na gamitin niyo tong game na to at eto na yung magiging basis. Medyo medyo malayo yun sa naging one semester of history in 1 hour, parang gano'n. Oo. Tsaka parang kahit papaano yung fun part gusto namin ma-introduce kasi nga ang sinasabi ng mga tao or at least yung mga tao na parang ayaw sa history. Sabi niya, ang boring naman ng history kasi minimemorize mo lang. 'Di ba? So yung mga tipong parang ano nangyari nung taon na to, sino yung gumawa nito, saan siya ginawa or saan siya nangyari. Pero kung nandun ka talaga at situated yung history, yan yung importanteng part din ng AR na kailangan situated yung context para masabi mo na ginagamit mo talaga yung real world to your advantage in an augmented reality setting. Ayun, dapat ang pananaw namin sa history nung panahon na yon ay dapat experience siya. 'Di ba? Parang yun yung pagkakataon namin ay through a game na history will come alive. Kumbaga. 'Di ba? Parang syempre nababasa mo lang siya pero makakausap mo ba siya? Makaka-interact mo ba siya? Yan, mga ganon. Ano yung magiging itsura niya kung kunyari nasa harap mo na? Yan. Mga ganon. Mga tipong si Miguel Lopez de Legazpi ay nandun sa Intramuros pero ano siya? Anong pakay niya doon? Anong gagawin niya doon? Tapos yung mga ganong klase ng tanong, lumalabas siya sa dialogue at sa interactions. So that means merong some kind of like transfer mula sa historical account to a game context. Yan. Nakakaisang oras na rin na po tayo. So maglarapan na po tayo. Before we let you go, sir, Yes. ano po yung mga ma-advise nyo sa mga aspiring researchers, aspiring game developers? Yes, okay. Siguro ang kauna-unahan ay kung nakarating na kayo sa part na to ng podcast ay importante ang communication with other fields. So, kahit saan ka man manggaling, kung nanggaling ka man sa chemistry, kung nanggaling ka man sa humanities, philosophy, galing sa computer science, importante na tanongin mo ano yung ginagawa nung ibang tao pagdating sa paglinang nila ng sarili nilang disiplina, ng sarili nilang larangan. Kasi doon papasok yung novelty, yung kabaguhan ng research. So, ang pinaka masayang part sa akin ng buong journey ko ngayon na nagre-research at nasa academe, lagi ako nakakamit ng mga bagong tao na may bagong perspective sa mga bagay-bagay. So, kailangan importante na makita mo yung mga ganong klase ng opportunity. So, yun. So, importante rin na isipin mo lagi na hindi natatapos lahat sa discipline mo yung
research. Kasi nga, tulad ng research na yan, ng paper na yan, lagi may future work. At lagi mayroong bagay na pwede kang gawin. So, ang masayang part yan ang kauna-unahan kong international conference paper na sobrang sayo kasi wala pa akong master's degree noon. Di pa ako M student ng Japan. Pero dahil doon, yun nga nagkaroon ako ng chance para ipakita yung Philippine history setting natin pero in a technology sense, educational technology context. Yan, after nyan, nagsimula na yan. Mula dyan sa mismong project na yan, ang dami nang naging spin-off niyan. Nagkaroon na kami ng historical game para sa history ng Ateneo. At saka nagkaroon na rin kami ng chance na gawing hindi lang from mobile games. Nitong nakaraan, nitong 2024, 2025, naging technical consultant ako ng isang historical paper ng isang historical educational game project na VR escape game room. Like VR escape room game na konektado sa Villa Escudero tsaka sa martial law. So ang kausap namin mga martial law museum people. So yan. So I think na-publish na siya. So makikita nyo probably sa Esquire. At saka kung merong interesado, yan, pwede siguro kami mag-demo pero kailangan lang namin ayusin ang mga bagay-bagay kasi tapos na yung game at na-try na rin namin mag-user study. Pero 'di ba, parang dahil lang doon sa Igpao Intramuros na paper na yon, 'di ba? Lagi kang meron chance na mag-imagine ng marami pang mga bagay-bagay. Na parang hindi lang na natatapos sa mga libro ang impormasyon. Yeah, parang pwede rin siya maging panibagong format, panibagong konteksto. So, 'yun. So kausapin ng mga tao. Yan, maging interdisciplinary. At the same time siguro lagi ko rin namang iniisip na you need to keep moving forward. Very very Walt Disney. Keep moving forward. Very Meet the Robinsons. Tipong kailangan mong maisip na ang lahat ng ginagawa mo ngayon ay para sa future self mo. Kasi pag ngayong future self ka na, ito na yung current self mo. Syempre, you honor the younger self that you have been. So, yun yung importante rin na isipin na yan, yung mga ganitong klase ng project ay mahirap siya ngayon, pero pagdating sa dulo, mapag-uusapan mo siya sa podcast. Diba? At saka, ma-share mo ulit kung ano yung nangyari nung panahon na yun. And you will feel the happiness to share it. So, yun. Yun yung masayang part. Yes. And then, ikaw ko lang po yung sinabi nyo na kumausap din ng ibang mga scientists sa ibang fields. So, Yes. dito sa podcast, madami, iba-iba na rin yung mga research topics na na-cover natin dito. Although, I have to be honest, medyo madami dito ay earth science related kasi geologist ako. Yes. Pero madami kayong makikita na ibang mga topics din. At I mean, yung goal ko din talaga ay ma-expand yung mga topics dito sa podcast. Isa sa mga napanood ko na ay si BA, syempre si Eliza. Yan. So yung mga ganyan episode. So and sobrang malaking salamat dahil na-consider mo na maimbitahan ako dito. Kasi syempre sobrang iba yung earth science pagdating sa computer science tapos historical pa yung context. So yun, medyo kakaiba siya pero salamat sa pakikinig at also sa pag-interview mo sa akin today. Yan. Actually, yung computer science at earth science, ngayon napapansin ko talaga siya na malaki rin yung overlap. Kasi halimbawa sa office namin dito sa Jamstack, dito sa Japan, ang daming gumagawa ng mga numerical simulations ng mga halimbawa subduction zones, tapos sinisimulate yung mga weather system. So ang laki din ng tulong ng
mga marunong mag-code, yung mga computer science people para ma-optimize yung pag-run ng mga codes, mapabilis, mga ganun-ganun. So, talagang overlapping din yung mga fields of sciences. Yes. So, ayun lang. And siguro last question sir, do you have anything to promote? Promote? Siguro, wala naman masyado. As in, syempre yung VR escape room game siguro, pero titignan pa namin kung paano namin siya. Kasi madalas pwede siyang i-roadshow, di ba? So, mga tipong, ang ginawa namin dati sa Igpao Intramuros, pumunta kami sa DOST, tapos pinakita namin yung app na parang, okay, gusto namin gumawa ng roadshow para ma-demo namin yung mismo mga technology na ginagawa namin. So yun. Pero kung gusto nyo makita ang araw-araw na buhay dito sa Japan, pwede nyo hanapin sa Instagram. Pwede nyo rin akong i-contact kung sa tingin nyo ay meron kayong game idea na pwede natin gawing research, ganyan. Pwede rin. And siguro abangan nyo lang, as in, dahil academics tayo, ang main platform natin yung mga Google Scholar, LinkedIn, ganyan. So, mahanap niyo naman ang mga bagay-bagay na pinagkakaabalahan natin lately sa mga ganitong platforms. So, yan. Yun ang mapaplug ko. Ayun. So, I guess hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat kay Sir Nico sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon. Thank you. Maraming salamat din. At maraming salamat sa lahat ng nakinig at nanood. See you everyone next week. Madami pa tayong pag-uusapan na research na ginagawa ng ating mga Pinoy scientists. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.